Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Title, pati mga truck ng pagkain inaresto. Naglabas ng payag si retired Major General Romeo B. Puquis kaugnay ng umano'y naging karanasan ng ilang food truck sa People's Indignation Rally na ginanap sa Liwasang Bonifacio. Excuse me ha. Ayon kay Puquis, hindi lamang umano ang ilang mga sumisigaw ng katotohanan ang naaaresto at ikinukulong, kundi maging ang mga food truck na magbibigay sana ng pagkain sa mga dumadalo sa peaceful rally. Sabi niya, hindi lang mga sumisigaw ng katotohanan ang inaresto at ikinulong. Ang mga truck ng pagkain hinarang at inaresto rin. Dinala sila sa LTO head office at hinanapan sila kung ano-ano. Nirelease lang noong pagkatapos na ang rally. Maraming hindi nakakain. Wow naman, grabe ano? Ang payag ay kasunod ng matagumpay na People's Indignation Rally sa Liwasang Bonifacio na ayon sa mga organizer ay isang mapayapang pagtitipon na nakatuon sa panawagan para sa pananagutan, laban sa korupsyon at mabuting pamamahala. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Land Transportation Office at iba pang kinauukulang ahensya kaugnay ng issue. Grabe ano? Kanina, dumaan lang sa wall ko si Jesus Busi Duki, yung DDS vlogger na nakadikit kay Governor Chavit Singson. Sabi niya, hala, grabe ang LTO, pati palugaw. Mga truck na nagdala ng lugaw. Lugaw lang yun para sa mga ralista. Inaresto ng LTO, sabi niya, ito na yung sinasabi ni General Puquis na pati ang mga truck na magdadala ng pagkain, grabe, dinala sa LTO. Saka na lang inirelease pagkatapos ng rally. Maalala ko nung ganyan din, nung bigla ang rally ng Iglesia ni Cristo, yung 3 days rally nila. Ganyan din, ang mga tao na gustong magpunta, chini-checkpoint. At kung malaman na papunta sila sa rally, hindi pinapapunta. Ay, ano ba? Naprapraning na. Nasaan na ang demokrasya? Di ba peaceful rally naman yan? Anong ibig sabihin nito? Naprapraning ang administrasyong ito. Kasi kung confident pa ang administrasyon na tama ang ginagawa, pabayaan mo yung mag-rally dyan. Malala ko sa US, punta kami doon, daming may mga nagra-rally, pinapabayaan lang. Dapat ganon din sana dito, basta yung mapayapang rally. Wala na. Sign of insecurity, pati pagkain, pakikialaman mo. Noon din, nung kasagsagan pa ng maisog rallies, anong ginagawa? Pati ang mga venue, sinasara. Tinatakot ang mga may-ari ng venue. Kaya, tuloy, nakakancel ang mga maisog rallies. So, yan na yung anong tawag dyan? Yan na yung trademark ng administrasyong ito. Basa tayo sa mga comments, ano? Martial law without declaring. Ano pa? Grabe talaga. No more. Marcos, no more. Noong kami nag-People's Power sa walang kain-kain, ang nasa isip namin, sana kumampi sa amin ang militar. Silent martial law. Bendelogani.
sobra na ang kahayupan ng administrasyong yan. Pagbabayaran mo rin yan, mga kahayupang pinaggagawa mo, ngagba. Lalo lang nilang ginagalit ang mamamayan sa ginagawa nila. Pagkain haharangin, pambihirang gobyerno ito. Kaya nga, kanina may nabasa kong post. Bagong survey ng Pulse Asia, isa sa mga credible na survey group. Lalong bumaba ang approval and trust rating ng Pangulo. I-review ko yung kanyang July 2026. Ang approval rating ng Pangulo bumaba mula 36% noong Marso this year. Ngayon, 29% na lang. Ang kanyang disapproval tumaas. 45% noong Marso, ngayon naging 50%. Kaya ang net approval rating ng Pangulo is -11. Samantalang si VP Sara tumaas. Ang kanyang approval rating dati 55 noong March. Ngayon 56. Ang kanyang disapproval is 29. Kaya may net approval rating si VP Sara na 27%. Kaya alayo, no? Ang Pangulo nagne-negative, ang BP maintain ang kanya kahit anong gawin nilang paninira, hindi na nila kayang tumbahin pa si VP Sara. Maalala ko tuloy yung prediction ni Professor Professor Clarita Carlos. Sabi niya, if VP Sara maintains her numbers, surely she will become our president in 2028. At ito na nga, nami-maintain itong year na ito, talagang steady ang pag-akyat ni VP Sara. Si Pangulong Marcos naman, steady ang kanyang pagbaba. Sige, harangin nyo pa ang mga pagkain. Tignan natin ang rest back sa inyo, ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni DC Abla nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop, gipangbitayan lang og balde. Kay kung mag-ulan, ulanan na gyud. Og mo na ni ang gihatag nga yero nga napulo ka di utso. Og mo na ni itsura sa gawas nga bahin sa ilang balay nga nagkakinit na gyud. Pero kung di panalangin ba yun? O karon atong makita nga human nagyud sila sa pag-atop sa ginatabang nga yero. Dato pa nagyud niya ilang balay. Mang buntag, salamat kayo labida sa una sa Ginoo og nagpasimuno ani. Salamat kayo kay sa pila ka tuig dili sa naging ang bulay kay dako akong pasalamat sa ila mong tagaan pa sila dagang kusog og mga panglawas para dagan pa sila tawo nga matabangan. Utro na ko salamat sa Ginoo og sa nag-sponsor ani ta nga dagan pa sila tawo nga matabangan. So asa na karon day ang kuan imong mama? At akong mama is gato siya akong pagmangkon. So ikaw lang Ako karon. lang diri ga bantay. Kapasalamat ko nga nani nga organisasyon. Salamat kayo sa Ginoo nga naani nga mga tao nga andam mo tabang. So di na gid mo maulanan. Di na gyud. So pila na to ka tuig ang inyong balay? Inyong atop?
ug dili sa mga mahapit na tumog dapulo ka tuig. Kung salamat kay kinaani nga organisasyon nga kabot diri sa among barangay. Salamat kayo. Salamat.